May minimum amount nga ba ang cash advance or kailangan bayaran ito ng buo? So hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so how are you? I hope you're all doing good. So this is another video for all of you. At sasagutin natin yung katanungan na kapag nag-cash advance ka ba, pwede bang magbayad ng minimum amount or may minimum amount nga ba ang cash advance? Or baka require ni bangko na bayaran ito ng buo? Ano nga ba talaga? Okay, yan ang query ng isa nating subscriber na si Marcy. So, hi Marcy, shout out sa'yo. At ang tanong niya, hello ma'am, ask ko lang, meron po bang minimum payment sa cash advance or need ba talagang full payment ito? Okay, ang kasagutan dyan ay ganito. In all the transactions that we make with our credit card, palaging may minimum amount. Saan nanggagaling ang minimum amount? The minimum amount is a small percentage from the total purchases or transactions that we made for that specific month. So, palaging may minimum amount. Kahit yan nag-purchase ka or amortization mo sa installment or cash advance, so palaging may minimum amount yan. So, ano ang use ng minimum amount? Ang minimum amount ay kinakailangan nating bayaran ito para every month active ang ating mga credit cards. Especially if you think na medyo malilate ng konti yung payment mo, pero I'm not saying na kailangan bayaran mo yung minimum amount and then kahit late ka na lang magbayad ng credit card bills mo. Hindi naman sa ganun. But in emergency cases, like hindi mo mababayaran on time yung credit card mo, baka madidelay ka ng ilang araw, 1 day or 2 days, at least active yung credit card mo. Hindi basta-basta ibablock ni bangko yung credit card mo. But then again, it doesn't mean to say na napayagan kang madelay ng payment, it doesn't mean to say na exempted ka sa mga fees and dues or interests. So, pwedeng pinayagan ka ni bangko na malit ng konti, total nagbayad ka ng minimum amount, so your credit card remains active, but it does not mean to say na exempted ka sa interest or mga fees because of late payment. So, kailangan aware tayo dyan. So, dun sa question ni Marcy na kailangan babayaran ng minimum amount, or bayaran ito ng buo, my suggestion, so kung ako, bayaran mo na lang siya ng buo, lalong-lalo naman kung ready na yung pambayad mo. In that case, wala ka nang iisipin, at least na-settle mo na. Magbabayad ka lang ng minimum amount if there is an extreme cash crunch sa budget mo. Pero kapag wala naman at may available amount ka, uulit-ulitin ko, bayaran mo na lang siya ng buo. As what I've said, full payment is still the best. And just in case naman, at extreme na extreme talaga ang cash crunch sa budget mo for that specific month, at plano mo na magbayad lang ng minimum amount, kailangan itry mong lampasan kung magkano yung naka-state na minimum amount, for example, 500, itry mong gawing 800 or 1,000. Mas mataas dapat palagi yung babayaran mo kesa sa minimum amount para at least may pa-advance kang payment kumbaga doon sa total bill mo. Yun ang kagandahan if we pay beyond the minimum amount or more than the minimum amount. And another reminder and reiteration, just in case na nalampasan mo na yung cash crunch sa budget mo for that specific month, pay your remaining bills para hindi ito mag-cost ng interest na magiging additional pahirap pa sa'yo sa susunod mong billing cycle. Kaya, yun na nga, kapag may available fund ka na, right away bayaran mo na siya ng buo. Huwag mong palampasin ng 1 buwan. Kasi kapag lumampas siya ng 1 buwan, nako, may interest na yan. Okay, so there you go. Maraming salamat sa ating subscriber na nagtanong sa query na yan, si Marcy. Ayan, so Marcy, maraming salamat. And always remember na magsiset tayo ng alarm tuwing magbabayad tayo ng ating mga credit cards para
para nare-remind tayo. O kaya hindi naman alarm, i-calendar kaya natin. Doon sa calendar kasi meron pang alarm yun, di ba? At kapag nag-set tayo ng alarm, kailangan several days before. 1 week, lalong-lalo na kapag online ka magbabayad. Pero kapag doon ka mismo sa bangko magbabayad, okay lang na 2 days before the due date ka mag-alarm. But then again, as what I've said a while ago, kapag online ka magbabayad, kailangan yung alarm mo 1 week before. Bakit? Para makapagbayad tayo kaagad at huwag nating hahayaang malampasan natin yung 1 week na yon, no, na sinet natin. Kasi kapag 3 days before the due date, at online ka nagbayad, hindi na yan magre-reflect on the due date na binigay sa'yo ni bangko. Late payment na ang bagsak doon. Kaya, yon, another reminder sa ating lahat. Okay, so there you go. Maraming salamat. Natapos na muli tayo sa isang maiksing video. At kapag may mga katanungan kayo, please just drop your queries at the comment section. And whenever I have time, babalikan ko po yan at babasahin ko. Pasensya lang na sometimes hindi ako nakaka-reply because I am very busy, pero gagawan natin ng video ang mga katanungan ninyo, lalong-lalo na yung mga importanteng queries. So there you go, maraming salamat, and sana po wag kalimutang mag-subscribe, share, at mag-like dito sa mga videos natin. And as what I always say, kahit ano pa yung mga dumadating pagsubok sa buhay natin, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!